Ngayong adlaw sa tanan. Ngayon ay Friday. So sa amin dito, alas 8:30 pa lang ng umaga. So shout out po sa ating mga suki na nanonood kay Ma'am diyan sa may Vancouver, Canada. Kay Ma'am Evelyn Lakwata. Ingat po kay Ma'am diyan ha. At salamat sa inyong suporta. At kay Ma'am Veronica Peralta. Ingat po kayo Ma'am ha sa mga suki ko, ito talaga sila. Marami pong salamat sa inyong suporta. Sa iba pa po dyan, hindi po na shoutouts next vlog ko. Sunod-sunod naman natin vlog. Nakita nyo naman, sunod-sunod natin pagbablog. So, wag kayong mag-alala. Shoutout tayo sa sunod ko na vlog. Okay? Ito yung, di ko na pa, problema pala sa ABS-CBN ngayon. Hanggang ngayon pa pala ay yung mga tauhan nila noon na bago sila magsara, may problema na to sila na itong mga tao na to ay nanalo sa kaso kaya lang hindi sila binayaran at nagkakataon pa na umabot na talaga sa Supreme Court ng kanilang kaso at mayroon daw ditong iba na nasa Court of Appeal kasi hindi sila binayaran ng tama ditong ABS-CBN. So masasabi ko lang sa ABS-CBN ay tuso ninyo kapag magsabi kayo ng kapamilya, grabe kayo. Tapos yung mga tao na mahihilig sa mga teleserye, yan ang gustong-gusto dito na ng ABS-CBN. Kaya to sila napasara dahil ang daming mga violation to noon. Bukod sa may-ari na hindi Pilipino, hindi nagbayad ng tamang tax, ano-ano pa yung mga kaso dito, yung mga empleyado nila na hindi din nila tinuring minsan at empleyado kasi ilang taon na dyan pero hindi nila ni regular. Iwas to sa mga benepisyo ba sa mga manggagawa na dapat makamit ang hustisya na sa mga yung mga itong benepisyo. Tapos ang pinaka-hustisya nito hindi talaga nila ibinigay. At ito ngayon nahalungkat na naman sa pagdinig ng itong itong budget ng DOLE na nahalungkat ni Senador Marcoleta. Ito yung balita na to. Pupunta na po ako doon sa pinakalundo ng aking gustong itanong sa inyo. Yung ABS-CBN labor cases po, ang DOLE made a statement 5 years ago that there were then 67 pending cases against ABS-CBN before the NLRC and various courts. Ano na po yung update dito, Mr. Secretary? Maraming salamat po, Mr. Chairman. Konting pananalita lang po udun sa dalawang unang punto na binanggit po ng ating kagalang-galang na Senador Marcoleta. Welcome po namin yung inyong panukala na maging simple ang implementasyon ng programa pagsamasamahin kung yan po ay makakatulong para maiwasan po yung mga duplication. Ikala po ko lang sabihin na sa bahagi po ng DOLE dahil ang tupad ay Cash for Work program, closely monitored po namin at meron po kaming pinatutupad na guidelines pero kagaya po ng nabanggit ko kanina sa akin pong pangunang pagsasalita na ina-accept po namin na amin tinatanggap na hindi naman po perpekto ang mga sistema, implementasyon ng DOLE. Subalit gagaya po ng inyong mga mungkahi, amin mong tinatanggap yan para maging gabay namin. So on the issue of execution naman po siguro, especially in particular yung sa ABS-CBN, Mr. Chairman, may I request that yung detalye po ay ipagkaloob niyang ating pong chair ng NLRC para po bilang tugon po sa katanungan ng ating pong Senador Marcoleta. Mr. Chair, yung gusto ko lang malaman, yung 67 pending cases against ABS-CBN, mayroon po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman, ano pong nangyari doon sa 67 pending cases based on your statement 5 years ago? 5 years ago po, Noon po ay 67 cases po ang pending. pwede po bang, meron ba tayong detalye dyan na para dun sa amin? Okay. Siguro po kasama yung sa GR number 2024-81 promulgated by the Supreme Court on September 8, 2020, which involves 8 consolidated petitions for review on certiorari under Rule 45 of the revised Rules of Court.
ito 8 cases lang po pero consolidated. Hindi ko po alam kung anong connection niya sa 67 pending cases. Pero ito pong 8 consolidated petitions po ay 43 nito ay regularization cases covering 83 employees and 44 illegal dismissal cases covering 37 employees. Mr. Chair, kaya ko po ine-emphasize ito. Ito po ay mga dating trabahador ng ABS-CBN na nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturing nilang kapamilya. Ito pong mga kasong ito ay ipinanalo nila. Ang Korte Suprema na po ang nagsabi na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN. Sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan, kahit ano. Ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan. Na hanggang ngayon, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang... Hindi po ako nagsara sa kanila. Ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami na ayoko nang i-discuss sa kapulungan ito. Ito po yung ilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema. The employees who were illegally dismissed shall be reinstated to the work pool. They're likewise entitled to back wages. Pero ang karamihan po, Secretary, alam na natin, ayaw na nilang bumalik eh. Na-trauma na sila sa ABS-CBN. Kaya po yung kanilang inihingi na lang at ang kanilang mga records binalik na nga sa NLRC. And for the record, Mr. Chair, gusto ko pong malaman ang kapulungan and to the credit of the Secretary of Labor, kami pong dalawa sa nakaraang dalawang kongreso ay nag-uusap po. 18 Congress and 19 Congress. Nahiya na nga ako kung minsan makipag-usap sa kanya dahil marami naman siyang trabaho rin. At minsan pinakiusap po sa kanya, Mr. Chair, at alam ko, i-confirm niya to. Pwede ba ako, Mr. Secretary, yung mga text messages nitong mga empleyadong ito, pag nare-receive ko, kasi nga, sumasakit na rin ang dibdib ko, pwede bang i-pass on ko na lang sa'yo? Sabi kong gano'n. Pumayag naman po siya, Mr. Chair. At halos araw-araw, alam ko, siguro tinututukan niya rin. Ngunit talagang hindi ko po maintindihan eh. Total, nandito naman ng NLRC. And for the record also, Mr. Chair, siguro 2 beses po na nakaharap ko yung NLRC and bank. Una sa aking opisina sa Congress. Pangalawa, nung nagkaroon na yata tayo ng pagkakataon dito sa Manila Hotel, Madam, dito rin sa isyong ito. ABS-CBN, kung talagang tinututo nila yung kanilang pagtuturing na ang kanilang mga empleyado ay kapamilya. Saan ka naman nakakita na kapamilya mo na nga, nanalo na nga sa korte? Pati ba naman yung pagkukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdidelay, alam po ninyo yung iba namatay na eh. Ang iba po ay nagkasakit. Hanggang ngayon po eh. Tumatawag pa rin sila sa akin, Madam. So, National Labor Relations Commission. Minsan po may nagbiro sa kanila, Mr. Chair. Sir, saan niya, pwede ba nating isuggest kanya sa NLRC, palitan natin ang pangalan nila? Ano naman ka ako ipapalit natin? Sa palagay mo, pag pinalitan natin, bibilis ka ako yung pag-resolve ng problema nyo. Baka sakali po. O ano ipapalit natin? National Management Relations Commission. Kasi daw po, Madam, mas makiling daw kayo sa ABS-CBN. Hindi naman ako naniniwala na ganun kayo. Alam ko ginagawa nyo rin ang tungkulin. But I think it is not good enough. Hanggang ngayon po kasi tumatawag pa sa akin. Medyo out of frustrations po siguro. Yung iba po, hindi ko na rin po
itinutulay kay Secretary. Pinapasa Diyos ko na lamang po kung anong magagawa pa ninyo sa mga workers ng ABS-CBN. Sana nakikinig po ang ABS-CBN at wag na nilang sabihin yung salitang kapamilya. Pati nga po, meron silang mga angkor hanggang ngayon hindi po makamove on. Meron silang mga angkor na hanggang ngayon hindi po sila naniniwala na ba't daw ako nanalo bilang isang senador. Ako nakakita ng mga ganun. ABS-CBN po ito. Baka may gusto kayo pong isagot, madam. Magandang umaga. Juan Gatchalian, with the permission of the Secretary of Labor, Sec. Laguesma. Yung po sinasabi niyo pong totoo po na kahit ako rin po ka-text po ng grupo ng ABS-CBN. And ang hinandle po namin base doon sa desisyon ng Supreme Court na bumaba sa amin, we handled 18 cases po ito involving 104 complainants. Sa 18 cases po, 10 doon ay tapos na, close and terminated. Ang complainants po na involved ay 37. Ang na-receive po nilang total award is 100 million. I-qualify po natin, Opo. meron po kasi nagsabi sa akin, yung iba pong natapos na, kahit na binarat po sila, dahil lang kailangan na po nila, dahil nagpapagamot po yung iba. Sa makapid, yung iba pong naayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, yung isa po, 4 million po yung award. Pumayag na siya sa 200 o 250,000. Ganun po yung iba eh. Kaya gusto ko lang pong i-emphasize kung gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa karapatan. Hindi po. Kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila. Alisin na yung maskara ng kanilang mga mukha. Grabe, no? Namatayan na pala. Ang pagkakaalam ni Senator Marcoleta, dalawa na ang namatay nito. So, ano to? Antayin pa ng ABS-CBN na mamatay lahat bago sila magbayad. Tapos mayroong binayaran sila na binarat. Imbis na 4 million, kinuha na lang yung 200,000. Grabe ang lupit, no? Hindi man lang nag-isip tong mga to na itong ibabayad nila, napakinabangan tong mga tao na to. Tapos dati ang lakas sila magsabi na malaki ang kanilang kita, malakas ang kanilang rating sa kanilang mga teleserye. Igagaya rin na itong GMA7, ganun din ang style nito, malakas ang kanilang mga teleserye, ano-ano pa. Yun pala, kapag may mga problema na ganito, hindi rin nagbabayad. Sabagay itong GMA7, hindi naman ito bumuka pa itong kanilang problema talaga sa mga nagtatrabaho sa kanila kung tama ba ang kanilang touring din dito. Sana nga hindi kagaya itong ABS-CBN na napasara na lang. Yung mga tao nila hanggang ngayon ay andyan pa, nagsasapir pa sa kanilang pera na dapat makuha na. Ilang taon na ito nagsara ang ABS-CBN, tapos hanggang ngayon, ito nakatiwangwang pa rin itong pera na ipangbayad sa kanila. Ay naku naman, kakahiya naman itong ABS-CBN na to. Sayang nga lang naman talaga yung mga slogan ninyo ng kapamilya. Tapos yun pala, ang inyong mga trabahante hindi nyo turing kapamilya. Turing nyo na lang yan, mapakinabangan nyo, pagkatapos wala na. Abandona na yun sa saan man. Tapos ganyan din mga artista, mapakinabangan na, ayan, sige, lunod patay sa ABS-CBN. Sino ba mga artista ngayon dyan na lunod patay? Marami dyan. At ito, galit na galit sila kay Marcoleta, itong ibang artista, ibang angkor, kasi ito daw si Marcoleta ang nagpasara. Hindi ho. Kasi si Senador Marcoleta, congressman pa yan noon. So, nakita niya ang daming violation, ang daming hindi tinupad na batas nitong ABS-CBN. Kaya ayan, nagkaroon na ng nabuka na itong problema dahil dito sa budget. So sana maayos yan, at sana wag naman sanang sobrang gahaman ito mga network ngayon. Wag naman sanang sobrang kupal na ang pagmumukha nito. Grabe kayo, mga tuso kayo. Sarili lang talaga ninyo ang iniintindi para kayo kumita sa inyong negosyo. Ay, ang lupit ninyo